So basically mga kawan, stories up until now pinagdedebatihan pa rin naman ng mga analyst ng ESPN ng Olympic MVP kung sino nga daw ba talaga ang tunay na MVP. Trending nga po ang naging pahayag ni Stephen A. Smith na si Stephen Curry nga daw dapat ang tunay na MVP, kung hindi nga daw dahil sa kanya, laglag na ang Team USA. Mas deserve nga daw ni Curry ang title ng MVP, pero batay nga sa naging report ni Brian Windhorst, ibinulgar nga nito ang tunay na proseso bakit si LeBron James ang naging MVP at hindi si Stephen Curry. Tara't talakayin natin yan at alamin, pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ilang araw mga kawan, stories matapos ang Olympics up until now, marami pa rin naman nga pong nag-aaway-away sa social media dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila alam kung bakit si LeBron ang MVP at hindi si Stephen Curry, at mas lalo lamang nga pong uminit matapos ang naging pahayag ng ilang mga analyst kagaya ni Stephon Marbury, Paul Pierce, Skip Bayless at ngayon naman si Stephen A. Smith na mas deserve nga daw ni Stephen Curry ang MVP award. Mas lalo lamang nga pong pinagdedebatehan ito sa ESPN dahil na rin sa diskusyon kung paano nga daw naging MVP si LeBron kung kakarampot nga daw na points ang kanilang nagawa. Kung ikukumpara nga daw ang naging laro ni LeBron kay Stephen Curry, mas maganda at efficient nga daw ang last 2 games ni Curry dahil sa paggawa nito ng ilang mga crucial plays na talagang nagselyo ng gintong medalya para sa Amerika. Kahit nga si Stephon Marbury mga kawan, stories nagsabing ibinigay nga daw ng FIBA ang MVP award sa maling player. Well, basically, ang mga naging pahayag ng ito nagpapatunay lamang na pinagbasihan nila ang last 2 games. Kinontra nga ito mismo ni Brian Windhorst at sinabi nga ang proseso nga daw ng pagboto ng mga eksperto ng FIBA ay 2 hours before mag-umpisa ang gold medal match. Ibig sabihin lamang nito, hindi nga po finals kundi gold medal match. Sa Olympics, kailangan tignan ang lahat ng games simula group stage up until sa gold medal match. Inulat pa nga nito na tama naman nga daw talaga ang sinabi ng karamihan sa last 2 important games, si Stephen Curry nga daw talaga ang nagbuhat. Pero marami dito ang nakakalimot na kay LeBron James nag-umpisa ang lahat. Kung inyo ngang matatandaan sa naging laro ng Team USA at Serbia, ayon mismo sa naging pahayag ni Kevin Durant, ang ginawang run nga daw po ng USA sa 4th quarter ay nag-umpisa mismo kay LeBron James at sumunod na rin naman silang nag-step up ni Stephen Curry. Ibig sabihin lamang nito, bumase ang FIBA hindi lang sa scoring kundi sa buong stats. Simula points, reboundings, assist, steals, blocks, efficiency ratings at marami pa. Lahat ngang ito kuha ni LeBron James. Pwera na lamang sa scoring dahil kung iisipin nga daw natin ayon kay Brian Windhorst, kung points lamang ang pag-uusapan, kayang-kaya ni LeBron James gumawa ng 30 plus points pataas, pero dahil siya mismo ang facilitator ng team, hinahanap nga talaga nito ang tama at dapat na play para sa kanilang ikakapanalo.